Salamat kaayo, Mr. Chair. Wag Wag nating kalimutan, Mr. President, may I would like bombshell to na inamin ang dating presidente na kanina. Sinimulan niyang i-implicate, meron ilaglag akong yung mga napatay sa Davao ilan na sa mga legitimate dating encounter, PNP officials nag-utos natin yung na instructed me to involved operate daw against these sa Davao people. Death Squad Kaya, noon. napatay namin Pero yung sila tao na mismo, yun, sinabi mga nila kalaban na yun. na may Ilabas na lang death natin squad yung sila. Legitimate Siya. operation, Mr. President. That was a Bagamat hindi legitimate daw operation. pulis, Ilabas may na lang death natin squad yung siya. Mr. President, Yun yung iniimbestigahan nga Speaking. natin dito, Mr. Chair. Kidnapper. Yung war on Marami ko drugs, napatay. yung Kidnapper. extrajudicial Doon sa bangko. killings na nangyari nung war on Doon, drugs, nag-withdraw pa ng pera sa bangko. sinimulang Sabi mo sa akin, modelo sa Davao "Bato, noon, tapos siguruhin mo iniimbestiga yung mga natin kung kriminal yun na yan, ang ginamit na template o modelo para i-scale up nationwide. So, dito pa mag-withdraw ng pera. bombshell yung sinabi po Siguruhin ng mo dating presidente na mahuli ninyo na meron yan. na Pag silang lumaban, death squad. you know Ano what man to ang do. pangalan yan, That's your word. police o non-police True ba enough. yan? Patay Kasi yung mga it looks kidnapper, like Mr. what President. we are Nandoon investigating ako. now. Yeah, Yung ginamit because na instrumento para sa ayaw mo war on may mga drugs na kriminal na nagbunga papasok ng sa ating syudad. napakaraming extrajudicial killings. You For are the record, Mr. correct, Chair. ma'am. Thank you, Tama ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Makain ka pa doon sa bahay. Huwag na lang yung pulis. Patutuin mo Kawawa pa yan. Wala yung check doon sa... Sa Davao, experience Davao. Tapos, Ako. pagbaba nila, nandun naman na niya sila. Imbestigahan niya ako. Set a date Patayin ninyo yan. for an investigation para sa akin. And Mr. Ako President, ang I would like imbestigahan to ninyo. remind, At kunin ninyo Mr. yung Chairman, record that, sa Davao yung namatay. if you are going to At sabihin ko review sa inyo kung yung mga media interview ko sa Davao, there wala were akong tapuin. many times that sinabi ko sa media ng Davao, Alam mo, pag mayroong patay at nag-responde ako nag-warning doon, ako, sabi nila, pinatay huwag daw ng Davao kayong Death Squad. gumawa. Openly Ito. sinasabi ko, kayo Kasi mga Death gusto Squad ko dyan, kung sino-sino ang yung Davao. nagpa-Death Squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban. Ang Davao was a very... Andito ako. Ako kawawa si Kevin Bato. nun. Kung gusto ninyo Alam ng ninyo, barilan, dito alam kayo ninyo sa sir, akin. alam. At lalaban ako sa inyo. Panahon ng Kung sino NPA, yung nung nagpa-Death di pa Squad, ako Death Squad mayor, yan. kita mo ang Kaya Davao. mali po na sabihin na Left and kami right po mga ng dati hold sa up, Davao, walang makalabas Chico sa bahay. Ay membro ng Death Squad. Pati mga pulis, Siguro, takot. Senator Risa was not listening to Kasi the answer nandyan of, yung mga NPA, General Danao. pinapatay Gusto sila. sinabi niya na It was the former Kaya president sinabi who said ko, na ang mga nagagyan ako sa bukid. I declare Nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga top honso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga Davao. Saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente Go ahead, ng Mr. Chair. Death Squad. Mr. Chair? Salamat Go ahead, kaayo, Senator Mr. Risa. Chair. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko, ang death squad ko, ma'am, is, of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay nyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad Fight nyo? crime. No sir, yung pangalan nung sabi nyo, 7 tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay sir, ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name.
And ano po yung structure nung 7 yon? Merong bang team leader, may 2 tenyente, then may 4 pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well- May reward po ba yung 7 iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yung Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. O, Yung dito sinabi tayo po sa- ninyong ang death squad, pinag-usapan dito may rewards po ba yun? is centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. So, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayayaman yung mga... Maraming gago na mayayaman sa Davao. Hindi Ano mo pong kaya- koneksyon ng mayayaman sa Davao? Gusto dun sa pumatay miyembro ng mga death kriminal. squad? Because Ibig sabihin- they want their city to be safe. Nagbibigay sila, yung Because mayayaman, ng they want reward sa business to death thrive. squad? Yes, sir. Bago po yan, Mo. sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi, ma'am. Si Sila Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung ang sagot. problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay na. Ayaw kong marami. May- Police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May Huwag mo rewards akong po ba tanungin sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung Walang police rewards. yan. Lalo Hindi na ho. police. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, Pang- hindi po. Trabaho Paiba-iba po nila yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Oh, Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. ah. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So, libre lang yung May I remind the pagpatay. Senator, this is just an intervention. Yeah, I'm sorry. We have to I follow, apologize, we have Mr. to Chair. follow the Yes, order. I Yes, please, submit, please. Mr. Okay. Chair. The time for Senator Estrada has expired. Senator Villanueva for just an Chairman, yes, interjection. Mr. Mr. Chairman, I've been here for more than 4 hours, and according to the ground rules set by the chairperson himself, we will be staying here only until 4 in the afternoon. So The we only- latest. we only have about 38 minutes, and I'm the only senator who did not make any opening statement. And just to expedite the deliberation, Mr. Chairman, may I just be allowed to move that my opening statement be inserted into the records? Comsec, please. Please accommodate Yes, Senator yes, Villanueva. Mr. Chairman. And let me just state for the record, Mr. Chairman, our consistency in this particular issue, Mr. Chairman. Since time immemorial, we have been very keen and very serious in our intention to address the problem of illegal drugs. And that is why war on drugs per se is a very noble intention, worthy, Mr. President, Mr. Chairman, of our support, yung war on drugs. Importante lang talaga nakikita natin yung tamang implementasyon at makita din natin, Mr. President, yung root cause of the problem. And that's the main reason why we are all here today. And partly, Mr. President, may I just put also into the record the importance of emphasizing the need to build the capacity of our law enforcement agencies. And I have been consistent with that since 2016, Mr. President, when I became a member of this August chamber, for our enforcement agencies to uphold human rights as a core part of their operations and training. And number 2, we have been pushing for independent and impartial internal affairs service
to thoroughly investigate police misconduct and prevent further brutality. And last but not the least, Mr. President, that I'd like to raise and put into the records is that there have been so many articles and positions that I have been espousing, and we have been calling the government since the day I became a public official, Mr. President. We've been urging our government to view drug or substance abuse through the lens of social justice and public health. Ito po'y base sa mga datos na nakuha natin na talagang isa sa pangunahing dahilan sa paglulong ng ating mga kababayan sa paggamit ng droga ay ang kahirapan po sa buhay. So I would just like to put that on record. If you would allow me, Mr. President, I think next in line is Senator Bato de la Rosa, who is also having a reservation that this presentation would be your vice chair for today's hearing, Mr. Chairman. May I just ask one question, Mr. President? If Yes, I will use your my chairman's colleague- discretion. Ask your question. Yes, Mr. President. Thank you very much. We are very honored that our former president is here with us. Sir, thank you for being here with us. And I just noticed yung pong sinabi niyo po kanina, and I'm humbled and grateful na binanggit po ninyo, Mr. President, kanina na yung programa and war on drugs hindi naman perpekto. At sinabi niyo po na meron ding mga kakulangan at pagkakamali. May we know, just one question, Mr. President. Kung kayo po yung tatanungin, Mr. President, ano po yung mga binabanggit niyo po kanina na hindi perpekto, may mga mali po, at ano po yung gusto niyong ibahagi sa amin bilang mga legislators to address these concerns, Mr. President? Thank you. Sir, hindi tayo nakulang sa batas. Kumpleto tayo. I've been, once upon a time, also a congressman, prosecutor, fiscal, lahat na. Dinaanan ko na lahat, sir. It is really the determination sa local officials. Alam mo kasi ang droga is a very dangerous. Kaya as we are talking now, hindi perpekto itong ating bayan. May mga mayor na nasa droga rin, na yumaman dahil sa droga. Makikita mo naman yan eh. Mag-mayor. Tapos, sabihin mo, pagdating dito sa Maynila, may bahay na, maganda. Hindi lang nakikita doon sa probinsya, pero pag nakikita mo dito, kasi makilala, mayor rin kasi ako eh. Makikita mo, magagandang kotse, Mercedes-Benz. Hindi nga ako nakahawak ng tanginong kotse na yan. Makikita mo, maraming, sir, may problema tayo sa droga. Alam mo kasi ang droga, pera. Madali, kaya pumasok lahat, pati pulis. Lahat, it permits the entire fabric of our society. We are talking here of extrajudicial killing, but there is more to it than you look beyond. Kasi it's not really in the killing. Madali yan, sir. Madaling isulbad. Only, sabihin lang ng presidente na sa mayor. Mayor, lahat kayo, tawagin mo mayor. Ginawa ko yan. Tawagin ko, tapos mag-isang order. Tawagin ko sa Malacanang noon. Kinulong ko, tapos magsabi ako, ganito ang gusto ko. Kaya, pero ito ngayon, sir, maraming mayor na pumapasok sa droga. Kasi nga, pera. Kailangan nila ng pera para maganda yung buhay, para sa kanya, pati mga anak, pati looking forward
to fund the next election to stay in power. Ganon ang kultura ng Pilipinas. Hindi lahat. Maraming mayor na matitino. Pero marami dyan pumapasok sa droga or they are on the take for the money. Kaya bakit tignan mo lang, kung hindi doon sa kanilang probinsya, dito mo tignan sa Maynila. Kasi ako, mayor kasi ako, marami akong kilalang mayor. I cannot talk about the governors. Yung mayor lang, kasi may mayor siligman kami. Kung makikita mo lang paglabas ng patatawag kami sa Malacanang, paglabasan niyan, tinitignan ko lang yung mga kotse lang nila. Mercedes-Benz, gano'n. Hindi naman ako nagmili, pero ako, sorry, Joseph. Thank you, Mr. President. Mr. President, yung binanggit niyo po, no, hindi ho perpekto, may mali, at ang una hong pumapasok sa isip niyo na mali ay yung binanggit niyo po, determination from the LGU side, Mr. President. And when you say determination from the LGU side, sila po ba kasama ho dito yung implementasyon ng nais niyong polisiya para durugin yung pong at i-address at linisin yung mga drug syndicates, Mr. President? Sir, depende po sa karakter ng mayor. Kasi may mga mayor na, yung complacent, tapos ayaw ng always looking forward to re-election, ayaw ng gulo, ayaw magkakaroon ng problema. So itong mayor na kung gusto niya talaga mawala yung droga, ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila, si Bato. Nung nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma-re-elected. Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Pati kayo mga pulis, putang, papatayin ko kayo litsi. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na, magpa-ano-ano ka lang, pa-lutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So what I'm getting, Mr. President, is that yung imperfection noong ating programa na War on Drugs, nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po, marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay ma-re-elect lang. Re-election. Hindi talaga durugin. Ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman, takot. Lalo na sa probinsya. Lalo na yung nagninegosyo ng droga, may mga baril, tapos may tao. Mr. Chair, with the permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, Senator Ontiveros is recognized. Salamat kay Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Okay, Chair. ma'am. Ganito yan. Mabutit dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan.
Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they are there, so many stories abound. Hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pagka nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag kayo, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. Nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? Hindi, all over. Mayors. All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Yan, Mr. Chair? yan that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto kapag hindi, tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis sa doon, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o dito, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungwahe. Pero Mr. Chair, forgive me for Hindi, interrupting. Speaking of patapusin mo lengguwahe, muna ako. sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Thank Mr. you, Chair. thank you. Hindi tayo Mr. President, magkaintindihan Mr. dyan. President, sir, excuse me, sir. I am relating a conversation. I am, hindi Yes, ako nagbumura. Mr. President, okay. Sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na nating hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi lang, Kung sabihin pwede ko lang. na kaya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumuno sa... Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po namin. O, ayan na. Risa Hontiveros, paulit-ulit na sinupalpal ni dating Pangulong Duterte. Nako, kung sa galing lang sa laro pagdating dyan sa mga hearing, alam naman natin, magaling na abogado yan. Naging mayor ng mahabang panahon, naging pangulo, kaya alam niya kung ano yung mga gagawin dyan. Itong si Risa Hontiveros ay talagang gumawa ng paraan para maidiin itong si dating Pangulong Duterte. Pero hindi nyo kaya yan. Kahit anong gawa-gawang kwento ang gagawin nyo. Kaya ayun po ang nangyaring Senate hearing. Pahiya si Risa Hontiveros.